Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, State of Calamity idineklara sa Quezon City, Cavite at iba pang lugar bunsod ng ulang dala ng habaga. Marcos at Trump lumahok sa bilateral meeting. US at Philippine trade deal na pagkasunduan. Pagtakbo ni VP Sara sa 2028, suportado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang ilang lugar sa Metro Manila at mga probinsya sa Luzon bunsod ng malawakang pag-ulan at pagbahang dulot ng southwest monsoon o habaga. Sa anunsyo ni Governor Abeng Remulla, idineklara ang state of calamity sa buong probinsya ng Cavite. Inaprubahan naman ng City Council ng Quezon City ang pagsasailalim sa state of calamity ng buong lungsod, matapos malubog ang maraming lugar at kinailangang ilikas ang libo-libong residente. Humiling naman si Mayor Isko Moreno ng special session sa sangguniang panglungsod ng Maynila ngayong araw nang maideklara rin ang state of calamity sa lungsod. Kalumpit at Balagtas sa Bulacan ang nagdeklara ng state of calamity, habang ilan pa ang inaasahang magdedeklara ng parehong resolusyon ngayong araw. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagkilos ng mga ahensya sa pagpapaabot ng agarang tulong at ng mapakinabangan ng Quick Response Fund ng LGUs para sa rescue, relief at recovery operations. Dumalo sa isang bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump sa White House para pagtibayin ang magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa mga nabanggit sa pagpupulong ang negosasyon sa isang malaking trade deal ng Pilipinas at US na malapit na umanong maisakatuparan ayon kay Trump. Binigyang diin ni Trump ang kahalagahan ng alyansa ng dalawang bansa pagdating sa militar at depensa. Naging layunin din ni PBBM na mapag-usapan ang tungkol sa ipinataw ng US sa Pilipinas na 20% na taripa mula sa 17%. At nang tanungin si Trump ukol dito, tinawag nitong strong negotiator si Marcos dahil sa hinihirit nito. Matapos ang meeting ay inanunsyo ni Trump na ibinaba nito sa 19% ang babayarang tarif ng Pilipinas sa US. Magkakaroon din ng open market ang bansa sa Amerika nang walang taripa. Nagbigay ng go signal si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak nitong si Vice President Sara Duterte kung sakaling naisin nitong tumakbo sa 2028. Ito ang hinihayag ng Vice Presidente sa kanyang pagbisita sa The Hague sa the Netherlands para dalawin ang kanyang ama na nakakulong sa ICC Detention Center. Hindi naman tinukoy ng opisyal kung anong posisyon ang kanilang napag-usapan, bagamat madalas nitong nababanggit sa kanyang mga taga-suporta ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo. Umaasa naman si FPRRD na makalalaya siya bago ang 2028 dahil nais niyang sumama sa pangangampanya sa anak nito. Samantala, iginiit ni VP Sara na wala itong obligasyon na panoorin ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una na nitong sinabi na hindi ito dadalo sa SONA sa July 28. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelinon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.